Marketing strategy nga lang ba yung pagpunta mo doon? Scripted ba? Pinuntahan mo lang? Nag-usap kayo? Regardless, kahit 10 million ko pa i-offer eh. Madami kasi nagtataka eh. Sino ba talaga si Marvin Fabis? Ba't ang daming pera niyan? Mga kampenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! What's up mga kampenyo? Kamusta? Meron na naman tayo napaka-init na balita ngayong araw. Good evening sa inyong lahat. At dito mga kampenyo, aalamin nga natin kung sino ba talaga etong si Marvin Fabis, na kung saan nag-offer nga ito ng 8 million sa jersey neto ni Francis M. kamakailan lang mga kampenyo, At dito talagang kilalanin nga natin kung sino ba etong si Marvin Fabis, kasi bibihira yung mga taong nag-o-offer ng ganon para sa 3 polo at isang jersey ng bagsakan nga at jersey ni Francis M. na naiwanan sa kanyang live-in partner noong araw. At dito nga mga kapenyo, na-interview nga etong si Marvin Fabis, ng isang vlogger din o tropa niya ata mga kapenyo. At tara mga kapenyo, sabay-sabay natin pakinggan kung paano nga sasagutin lahat eto ni Marvin Fabis. Ano ba to? Prank lang ba to? Nagbibiro lang siya dito kay Boss Toyo, nakukunin niya yung 8 million o sigurado siya na talagang bibilin niya. At gaano ba kayaman etong si Marvin Fabis? Tara panoorin natin. Marketing strategy nga lang ba yung pagpunta mo doon? Scripted ba? Pinuntahan mo lang? Nag-usap kayo? Regardless, kahit 10 million ko pa i-offer eh. Uy, regardless. Madami kasi nagtataka eh. Sino ba talaga si Marvin Fabis? Ba't ang daming pera niyan? Yun, Yun, saktong-sakto dito kay Sir Albon, yung tanong niya. Yan din yung katanungan ko sa akin sarili. Sino ba talaga etong si Marvin Fabis at bakit niya bibilin, ng ganung kalaki yung pera? Ano ba, hype-hype lang ba to o prank, di ba? Alright guys, kasama natin ang mainit na si Sir Marvin Fabis ngayon. Hello guys. Ngayon brother, napakainit mo ngayon kasi social media, pumunta ka sa grabe. Pumunta ka sa Pinoy Pawn Stars. Yes. So ngayon, kilala naman kita personally brother, Pero madami kasi nagtataka eh. Sino ba talaga si Marvin Fabis? Ba't ang daming pera niyan? Guys, iba kasi ang alam nila, negosyante lang ako, may-ari ng Club Hype, ng social lounge, sa mga tipsy pig. Marami akong negosyo. Pero nakilala talaga ako sa crypto, crypto trading. Nagtuturo ako sa YouTube, sa TikTok ng libre. So kaya ako nakilala because hindi ako naniningil at wala rin akong investment. Kumbaga kung ano lang knowledge ko sa pag-trade, yun ang bino-broadcast ko. Okay lang. Kaya marami pera. Marami ba ako pera? Hindi naman, sakto lang. Pero ito brother. So yan mga kapengyo, unti-unti na natin nakikilala etong si Marvin Fabis. Sadyang may pera, Kung sa may pera lang, isipin nyo naman, yung kanyang mga followers, 2.2 million, tapos doon sa ibang social media platform niya pa, tapos bukod doon, meron pa pala siya mga negosyo na hindi natin alam, Siguro may mga nakakaalam, yung mga kaibigan lang niya o yung mga malapit sa kanya, pero yung katulad natin na hindi talaga totally kilala etong si Marvin Fabis, eto na nga mga kapengyo, sinasabi na niya kung ano yung mga kanyang negosyo. Kasi sino nga naman gago ang maniniwala sa isang tao na pupunta sa store ni Boss Toyo tapos bibili ng 8 million 8 million cash etong 3 polo nga ng bagsakan nila Francis M at etong jersey. Dahil nga mainit yung sa Francis Magalona na shirt, jersey, pati yung polo, Ikaw ba talaga brother, gusto mo ba talaga bilhin yun? Seryoso ka ba talaga doon? Sa totoo lang, ito kasi hindi nila ako nakikilala diba? Alam nila crypto, ganyan. Pero hindi nila alam, nagra-rap din ako. Ay, oo, diba? Kasama ko sila, Spotify, The Martian, ang pangalan ko ron, with Angelica, ang nakikita nyo, mga sila Mika Salamanca, kasama ko. Nagra-rap ako, mahilig ako sa rap. And that's why, for me, si Francis M kasi, siya yung legend Kumbaga, Eminem yan ng ibang ng Pilipinas. So that's why gusto ko siyang bilhin nung una ko siya nakita dun sa Boss Toyo content. Pero hindi niya binenta. That's why nakakita ako ng another opportunity. Nung nakita ko yung jersey, sabi ko, teka, mura. 500,000. Kung pumunta ako dyan, dobling ko, panalo na agad siya. So, yun nga, sinasabi nila na bakit daw willing akong gumash ng ganun because sa mga collector,
Diba? Kung ikaw ay collector ng painting, maiintindihan mo yan. Bakit ka bumibili ng mga NFTs na mga mahal? Because hindi dun sa mismong t-shirt lang yan eh. Dun sa value. No? Yes. So ito mga kapengyo, no, na-explain na talaga sa atin ng maigi neto ni Marvin Fabis kung bakit nga niya binibili etong Francis M jersey. Dahil nung una pala, inopera niya na etong si Boss Toyo nung bagsakan na 3 polo. Kaso hindi nga pumayag si Boss Toyo. Kaya nagkaroon siya ng opportunity dito nga sa jersey na kasi nga nabili lang ni Boss Toyo ng 500k ito doon sa mag-ina at doon nagkaroon ng interest etong si Marvin, no, para bilhin etong jersey. Dodoblehin sana niya ng 1 million pero ayaw pa rin, no. Nakita naman natin sa Pinoy Pornstar, talaga nagbatigas etong si Boss Toyo. No, yung value at saka yung story behind nung mismong item. Ito brother, last. Marketing strategy nga lang ba yung pagpunta mo doon? Scripted ba? Pinuntahan mo lang? Nag-usap kayo? Or ginusto mo talaga pumunta doon and may dala ka ng pera? Maganda yan. Actually, nung napanood ko yung video ni Boss Toyo na yun yung sa controversial memorabilia yun yung dahil din sa anak. Kumbaga parang 15 years daw tinago, no? Yung relationship nila ni Francis M. Nung moment na nakita ko yun, pinuntahan ko na agad. Now, to answer your question na marketing strategy yan, of course, nung nakita ko, sabi ko, kailangan puntahan ko to regardless kung ibebenta niya o hindi. Because ang dami nagtatag sa akin eh. Kay Marvin Fabis mo ibenta, kay Marvin Fabis mo ibenta. Sabi ko, sige na, puntahan ko na kahit alam ko na possible na hindi ko mabibili. Inoferan ko pa rin ng reasonable na presyo. But again, kung marketing strategy, kung effective, edi good. Okay, good yun. But hindi yun ang pinunta ko doon. Gusto ko talaga siyang bilhin. So yan mga kapengyo, rinig naman siguro ng dalawang tenga natin na talagang hindi marketing strategy o hindi prank yung kanilang ginawa or wala silang pag-uusap na nangyari doon, no? At talagang malayong malayo sa sinasabi ng mga tao na scripted yung nangyari dito kay Boss Toyo at kay Marvin Fabis. Ito yung sinasabi dito ni Marvin na talagang totoo na trip niya talaga yung polo o kahit yung jersey ni Francis M, makakuha man lang siya kahit isa. Kaso si Boss Toyo talagang ayaw niya. Kilala naman natin si Boss Toyo, magbubukas nga siya ng museum, di ba? So gagamitin niya talaga yon mga kapengyo. Unang-unang tumanggi na kaagad yung kanyang asawa na si Joy, di ba? Ayaw kaagad niya kahit pa nag-offer na si Marvin Fabis ng 8 million dito, talagang tinanggihan pa rin nila. Gusto ko talagang kunin yung polo niya regardless kahit 10 million ko pa i-offer bibili ko talaga. Alam mo naman ako mag-trade. Alam mo ako mag-trade. So ayun guys, dahil marami rin nagtatanong sa bar review sa Club Hype. Ngayon pupuntahan natin yan, brother. Welcome ba kaming lahat doon? Ay guys, pumunta kayo sa Club Hype. Makikita nyo ako doon sa Tomatos Morato lang, malaking building. So beside ng Cafe Row at Oak Top. So welcome kayo doon. Approach nyo lang ako. Kita-kita tayo doon. And yes, please paki-review naman. Yes, please. Alright. So yan mga kapengyo, no, hindi na natin tatapusin tong vlog ni Sir Albon. At dito nga mga kapengyo, kita nyo naman kung gaano kayaman pala etong si Marvin Fabis. At talagang naniniwala ako na kayang-kaya talaga niyang bilhin. Kahit nga raw 10 million, bibilin niya talaga yung 3 polo at yung jersey ni Francis M. Kasi nga naman talaga, history nga naman talaga yon mga kapengyo, lalong-lalo na nakamatayan ni Francis M. At pangalawa, galing sa mga mahal ni Francis M. yung mga yon. Kaya talagang may history yon at talagang dapat alagaan. Okay din naman kung kay Boss Toyo, pero syempre, na kay Boss Toyo yung mga polo at jersey, so nasa kanya yung desisyon kung ibebenta niya to o hindi. So kung kayo tatanungin ko mga kapengyo, ano nga masasabi nyo dito kay Marvin Fabis? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapengyo. At lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapengyo at kita-kita lang tayo sa susunod kong reaction videos.